Kain tayo. Meron ako ditong laing na medyo pinatuyo at pinalamig ko na rin kasi mahirap to kainin ng mainit. Partner ko na din sa kanin lamig, no, para madali kainin. Ayun, no. Ano, pinagbantika ko yan, no, boss. Ayan. Ayun, lamasin natin sa kanin. Ayan, no. Ayan, first bite. Bali, meron nga pala itong ano, konting baboy, saka konting dilis. Bagay sa ano talaga. Kanin lamig. Bago ko ikwento kung paano ko niluto to, disclaimer lang, hindi ito authentic na laing. Obviously, di naman ako taga Bicol. Pero marami kasing paraan ng pagluluto ng laing eh. Yung iba nga di na ginigisa. Yung iba naglalagay ng bagoong. Pero ito, dahil channel ko to, ito yung version ko, ano. Iba talaga yung lasa ng ano, gata kapag pinagmantika mo. Bali yun nga, ang ginamit ko dito, kasim ng baboy. Kung gusto niyo medyo mamantika, gamitin niyo pork belly. Ayun, pinagmantika ko lang yung aking kasim. Tapos set aside. And then sa pinagmantikaan, yun nga, gumamit ako dito ng dilis. Sinangag ko yung dilis. Kahit naman din yung isang yung dilis, no? Sinangag ko lang para kunyari alam ko yung ginagawa ko. And then pagkasangag, set aside. Tapos yun, nagdikdik ako ng ano, bawang at luya. And then, para talaga katas na katas yung lasa. Tapos, ginisan natin yun hanggang sa maging golden. Siyempre, alam nyo, nakasunod nun, sibuyas. No? Kung gusto nyo talagang talab na talab yung anghang, sama nyo sa gisa yung sili. Pero yun nga, lagi kong iniwala yung sili dito kasi hindi ko makain ng anghang si Mrs. or mahina yung tolerance niya. Lambot na ng baboy. Tapos yun, kapag malambot na yung sibuyas, balik nga natin yung karne ng baboy. Bisa natin. Pwede nyo yung timplahan ng bagoong. Ang ginamit ko patis. Kung ayaw nyo patis, pwede asin lang. Lagyan nyo rin ng paminta. Yun, gisa nyo lang. And then maglagay ng pork cube, pampalinamnam, no? Tapos yung pangalawang gata. Masarap sa laing maraming gata, no? Kaya instant na gata lang yung gamit ko. Kasi nga di ko tansya kung gaano karaming gata yung kaya kailanganin ko. Kaya yung instant yung ginamit ko. Pangalawang gata dapat, no? Pero para ma-emulate ko yun, para hindi naman ganun kalakas sa gata dahil mahal ang gata, huwag kayong magalit sa akin. Hinaluan ko ng konting tubig yung instant gata para yun yung maging pangalawang gata ako. And then hintayin nyo lang yun mag-simmer. Then lagyan nyo na yung laing. Sa tingin nyo di kasi yung laing, pwede naman yun takpan nyo, no? Hintayin nyo malanta, mag-wilt ng saglit yung yung laing, yung first batch. Then kapag nag-wilt na, yun, may space na kayo para ilagay yung natitira pang laing. Yun, ganun lang naman. Tapos yun, takpan nyo lang yun sa mahinang apoy, simmer nyo lang hanggang sa masipsip yung gata, no? Huwag nyo daw haluin, papagalitan kayo ng lola nyo kapag hinalo nyo yung laing. Pwede naman kapag patapos na doon na haluin, no? Pero pagka, yun, yung niluluto mo pa lang yung gabi, bawal daw haluin yun. Sumunod na lang tayo. Tapos yun, tulad ng sabi ko nga, maraming gata kailangan dito. Gaano karami? Malalaman nyo naman yun kung gaano karami yung hinihingi ng laing. Basta salin lang kayo ng salin, no? Hanggang sa, ayun, makontento yung laing. Mapapansin nyo yun, medyo ano na siya. May ibabaw na yung gata, tapos basta yan, makikita nyo dyan, flash ko dyan sa screen. Tapos tuloy nyo lang yung pagluto. Panalo.
Tapos ayun nga, tuloy nyo lang yung pagluto hanggang sa makita nyo naman yun yung parang labsak na yung dahon ng gabi hanggang sa maging ganun na yung itsura niya. Hindi ko pa yung nahalo, bali mahinang apoy, tapos ini-scrape ko lang yung ilalim para lang masigurado na walang nasusunog na dun sa ilalim, walang nasusunog. So ini-scrape ko lang, hindi ko pa siya hinahalo. Sumusunod lang ako sa matatanda. And then kapag lutong-luto na yung laing, doon na natin ilalagay yung ating final na gata o yung purong gata. Yung final batch ng gata natin. Hintayin nyo lang kumulo, and then pag kumulo na, pwede nyo na yung tikman. I-adjust nyo na kung paano yung lasang gusto nyo. Pwede kayong magdagdag ng patis, ng asin. Pwede rin kayong gumamit ng seasoning mix, no? Magic sarap. Kayo masusunod, kayo kakain Basta pagdating sa pagtitimpla, panlasa nyo naman susundin nyo dyan. Huwag na kayo makinig kung kanino. Sarili nyo lang panlasa pakinggan nyo kasi kayo ang kakain. Kaya kung gusto nyo maglagay ng vetchin o kung ano pa, kayo bahala. Pag simmer mo ng ilang minuto, pwede mo na ilagay yung dilis. Tapos kung okay na sa'yo yung ganong laing, kung gusto mo yung ganong laing, yung creamy, pwede na yun. Pwede mo na yung kainin, boy. Pwede mo na yung kainin, pwede mo na hanguin, may masarap na laing ka na. Pero kung gusto mo yun nga, yung nagmamantika na yung gata, medyo natutusta na yung dahon ng laing, kailangan mo magsakripisyo ng oras, no? Kasi medyo matagal yun at gagawin lang natin yun sa mahinang apoy para hindi masunog. Ayun nga pala, pagdating ng final gata, pwede nyo na yun haluin, no? Para haluin nyo bago nyo tikman para masigurado yung pag-adjust nyo ng lasa. Sarap sa kanin. Pagdating sa punto na pinagmamantikaan nyo, kayo na masusunod preference nyo yun. Kung gaano katuyo nyo gusto. Yung iba talagang tuyo as in sobrang mantika na. Tapos parang tostado na yung laing. Ganun yung iba, ganun gusto. Sa akin medyo inalalayan ko lang. Mapapansin nyo, medyo nag-dark na yung kulay nung dahon ng gabi. Tapos yung tunog niya, parang parang nagigisa na o parang napiprito. Paparinig ko sa inyo. Ayan. Yun yung tunog na parang magbibigay ng another layer ng lasa dun sa laing niya. Parang may tusta, ganun. Kasi yun, pag okay na kayo sa pagmamantika niya, pwede na kayo kumain or pwede nyo gayahin yung ginawa ko. Pinalamig ko muna kasi hirap talaga kainin yan pag sobrang init pa. So masarap din kasi kainin ng nakakamay. Nakatikim na rin ako ng laing na creamy, hindi nagmamantika. Masarap din. So depende yan sa cravings nyo kung kinikrave nyo yung ganito gawin nyo. Paglalaan nga lang talaga kayo ng oras kasi matagal to. Occasionally, halu-haluin nyo ganun para di masunog. Pero sulit naman yung paghihintay. Congrats, may laing ka na. Ulitin ko, di ako taga Bicol. Ayun lang yung paraan ko ng pagluluto ng laing. Masarap din to sa susong Pilipet. Pero yun lang, dapat hindi tayo masyadong stricto sa pagdating sa pagluluto. Kasi kaya maraming natatakot sumubok magluto kasi marami dyan yung iba, ang daming sinasabi, na dapat ganito, dapat ganyan. Dapat masaya lang yung pagluluto, Ang boring kasi pag stricto masyado yung may sinusunod ka. Tulad nito, kung hindi naman ganito yung process talaga ng pagluluto ng laing. Pero nakita nyo naman na-achieve ko yung itsura, yung lasa ng laing na gusto ko. So parang lang naman yan 3 plus 2, 4 plus 1, 0 plus 5. Magkaiba ng formula pero lahat naman yun. Di ba 5 lang ang sagot. Ganun lang din naman sa pagluluto. Huwag kayong matakot
Yung sa mga sinasabi ng ano dyan, na mga stricto dyan sa internet. Pinakamahalaga lang naman eh, kung may ibahin ka sa recipe, kung medyo kakaiba yung gagawin mo, pinakamahalaga lang dyan, ubusin mo, di ba? Kainin mo talaga. Yun lang nang mabibigay mong ano, respeto dun sa pagkain. Kasi kahit sabihin ng iba na mali yung process mo ng pagluluto, kung na-enjoy mo naman yung pagkain, nabusog ka, nasulit yung pinambili mo, nasulit yung pagod mo, hindi panalo ka, ba't makikinig ka dun sa mga ano, di ba? Negative. Tapos na ako kumain. Kung gusto niyo nung detalyadong video kung paano ko to niluto, i-upload ko na lang ng separate. Wala lang. Para lang baka trip nyo lang, di ba? Kung gusto nyo gayahin. Masarap kasi. Yun, nandito na lang. Maraming salamat sa panonood. Peace!